Paano mo nalaman? Ikaw yung nag-set up kay Mr. Hu ng araw na yon. Ikaw yung naglasing kay Mr. Hu? Anong pinagsasabi mo? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba mismo? Inutusan mo yung babae. Naila ako sa kwarto. Kalokohan. Sung Shining, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Mr. Hu, ang mga files at documents ay handa na po. Ang taong naglason sa'yo, nahanap mo na ba? Hindi pa. Pero malalaman ko din yun kung sino. Iimbestigahan ko pa. Posible kaya na si Anna? Siya nang sabi sa akin ng location ng hotel. Tsaka, kung kaalam niya ang nangyari sa atin. Mr. Hu, ito na pong kape mo. Mag-impake ka na lang muna. Opo. Magandang dilag. Halika. Papalagiyahin kita. Manyak. Ayun siya. Sakto. Sumama ka sa amin. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako! Gusto mo siya? Ibibigay ko siya para asawahin mo. Pwede mo siyang paglaruan buong araw. Tumigil kayo! Huwag niyo sasaktan! Mr. Hu! Tara na. Hahayaan mo sila makalis? Sabi mo magkakapera tayo sa kanila. Sabi ko sa'yo, huwag mo siyang saktan. Kapag naulit mo pa, lulumpuhin kita. Masakit ba? Hihipan ko para sa'yo. Isa pa. Okay. Okay na yan? Oh, sige. Salamat pala sa pagsagip sa akin. Empleyado kita. Kaya dapat kitang protektahan. Empleyado mo lang. Mr. Hu, sabi sa akin ni Song Shining nasaktan ka daw. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukha ba kung di maayos sa'yo? Dapat kasi may bodyguard ka na ngayon. Pero ayaw mo dahil gusto mo mamuhay ng normal kasama si Song Shining. Anong sinasabi niya? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't may gusto kay Song Shining? May gusto ka sa akin? Anong may gusto ako sa'yo? Hindi ba't ikaw yung may gusto sa akin? Kailan naman ako nakagusto sa'yo? Nung sinabi mo sa lola mo na ako ang asawa mo. Hinulat mo ang mga ayaw at gusto ko sa isang notebook. Hindi ba halata na gusto mo ako? Una, inamin ni Lola na gamali lang siya. Pangalawa, sinulat ko yun para mas gumaling pa ako sa trabaho. Hindi lang yung sa'yo sinulat ko. Sinulat ko din kina Mr. Wang, Mr. Za at Mr. Lee. Isa pa, hindi ba talaki ang gusto mo? Sinabi ko lang yun para iwasan mo ako. Gusto mo ba talagang iwasan kita? Gago ka ba? Lakas ng loob mong sabihin na ayaw mo sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Halata namang gusto mo ako. Ayaw mo lang umamin. Mr. Hu, kung ganun, gusto mo siya? Ako? Siyempre hindi ko siya gusto. Gusto ko yung mga gentle at considerate. Hindi naman siya ganung tipo na babae. Mr. Hu, ang napansin ko lang ay matagal mo na siyang gusto. Pero, may iba siyang gusto. Halata naman na gusto mo talaga si Song Shining. Ang ibig mong sabihin, ako ay may unrequited love kay Song Shining? Kapag pinagkalat mo to, sasakalin kita. Nagdala ko ng pagkain. Kumain ka muna. Hindi ba't isa to sa mga regalo na hinanda ko para kay madam nung araw na yon? May problema ka ba dito? Ang pangit ng taste ng asawa mo. Mukhang mumurahin lang yung bracelet mo. Mr. Hu, mamahalin ng bracelet na yan. Nung naganda ako ng regalo para sa asawa mo, isa to sa mga binigay mo sa kanya.
Mr. Hu, hindi mo man lang alam kung anong binigay mo sa asawa mo? Oo nga naman, ang mga lalaki ay wala talagang pinagkaiba. Uy! Mr. Hu, may problema ba? Anong sabi mo? Alam mo naman na may gusto ako kay Song Shining. Pero yung ginawa mo, binanggit mong regalo ko sa asawa ko. Paano na lang ang mararamdaman ni Song Shining? Pero kasunduan lang naman yung kasal niyo ni Madam. Di ba magdi-divorce din kayo? Pero hindi niya alam. Kung ganun, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi na kailangan. Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Nga pala, birthday niya pala bukas. Maganda ka ng regalo para sa kanya. Yung mas maganda kaysa sa binigay na bracelet ng asawa niya. Opo. Teka lang. Wag na nga. Hindi ka pa naman marunong mamili. Ako na lang ang bibili. Anong ginawa niyo sa desk ko? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na birthday gift mo to nang galing kay Mr. Hu? Nagyayabang na naman siya. May mga tao talaga na hindi nahiyang lumande. Naisahan niya nga si Anne at naging team leader. Ngayon, ito naman, tingin ko siya ang dahilan kung bakit gusto ni Mr. Hu hiwalay ng asawa niya. Huy, Yushwan, bakit mo ba ginawa to? Magaling talaga kayo gumawa ng kwento. Bakit di niya ikwento kay Mr. Hu? Para alam nyo, ang mga regalong yan ay para kay Mrs. Hu. Wala kang kinalaman dyan. Magkikipag-divorce na si Mr. Hu kay Madam. Bakit niya naman ito bibili ng regalo? Nakonsensya siguro siya sa mga ginawa niya. Isipin nyo, pag naghiwalay sila ni Madam, siya na magiging boss natin. Hula ko. Posible kaya ni si Song Shining ay misteryosong asawa ni Mr. Hu? Imposible. Ano ba iniisip mo? Hindi ba si Song Shining sa kanya? Hello? Telepon to ng asawa ko. Bakit ikaw sumagot? Dahil ang asawa mo ay natutulog sa tabi ko. Ang boss ng pang tumaw ay kaboss ni Song Shining. Sinet up ko si Song Shining at Mrs. Hu na magkita pero hindi tumatin si Mrs. Hu. Maaaring si Song Shining at Mrs. Hu ay iisa lang. O sige. Gagawin ko ulit. Tingnan natin kung ikaw ba talaga si Mrs. Hu. Mr. Hu, bakit ka naglagay ng regalo sa desk ko? Kumusta? Mas maganda yun kaysa dun sa mamurahing bracelet na binigay sa'yo ng asawa mo. Lahat ng yun ay ako ang pumili at bumili. Hindi ko yan kailangan. Kunin mo yan doon. Bakit naman? Hindi mo nagustuhan? Kung hindi mo nagustuhan, bibili ako ng iba. Ano ba't ang ginagawa mo? Gusto kita, Song Shining. Gusto mo din ba ako? Ang bango mo. Bigil kayo! Gusto niya ako? Siguro nga. Pero ayokong maging kabit na maninira ng buwan ng iba. Mr. Hu, may asawa ka na at ako din. Tandaan mo na't pareho tayo kinasal. Dapat iwasan natin ang isa't isa para naman dun sa mga regalo. Ibigay mo lang sa asawa mo. Nagbigay ka ng regalo sa kanya pero tinanggihan niya. Ganun nga. Sabi niya, bigay ko na lang sa'yo. Halatang nagsiselo siya. Sabihin mo sa kanya na kasunduan ng inyong kasal. Hindi ko alam kung paano ko ibigay sa kanya yung mga regalo. Kung gusto mo, pumunta ka na lang dito sa kumpanya. Pero madami ka nang binigay dati. Paano ko naman matatanggap yan ngayon? Isa pa, binili mo yan para sa kanya. Teka, ano ba yung ginagawa ni Mr. Hu ngayon? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ano din ang ginagawa mo? Ako? Sinunod ko lang ang gusto mo. Kausap ko ang asawa ko tungkol sa mga regalo. Umalis ka na. Nagkakainis ka talaga.
Anong nangyari? Bakit bigla mo nalang pinatay ang tawag? Hindi Nakausap ko lang yung kakainis kong boss. Kapag magkausap tayo, lagi mo siyang nababanggit. Kung talagang ayaw mo sa kanya, dito ka na lang magtrabaho sa kumpanya ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya nakakainis. Eh di, gusto mo siya? Siguro. Konti. Kung gusto natin ng mga taong ayaw sa atin. Mr. Ho, ang mga dahon sa Fortune 3. Inubos na ni Song Shining. Patayin ko muna. May gagawin lang ako. Mr. Ho, ang Fortune 3 natin, napakamahal pa naman nun. Makakalbo na dahil kay Song Shining. Song Shining! Makikilala na din kita, Mrs. Hu. Makikilala ko na din kung sinong asawa ni Mr. Hu. Ikaw yun. Song Shining. Sabi mo in 7 days magdi-divorce na tayo, pero may 3 araw pa tayo. Ang excited mo naman. Nandito na ako sa sinasabi mong coffee shop. Dito na lang tayo mag-usap. Hello po. May nakita ka bang tao sa pinto? May babae sa labas na may katawag. Hindi yun ikaw. Ito ay... tuloy ito nung nakaraan. 3 araw mula ngayon, magkita tayo sa Shangyang Road. Papaliwanag ko lahat kay Lolo pagkatapos natin pumunta sa Civil Affairs Bureau para mag-apply ng divorce. Okay, magkita na lang tayo. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Kung hindi siya, sino kaya nagpapapunta sa akin dito? Tara, tingnan natin. Teka. Nung nakaraan na pagkamalala kong kabit. Wag na nga lang. Hindi ko sinaabutan. Tatlong araw na lang at single na ako ulit. Neng, bakit po Lola? Tanda mo yung lalaking bisita natin noon? Nasa baba siya. May kailangan ba siya sa'yo? Nasa baba si Mr. Hu? Siya nga. Lola, bumalik ka muna sa kwarto mo. Titingnan ko sa baba. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Paano? Nakita ka ni Lola sa bintana. May kailangan ka ba sa akin? Song Shining, gusto kita. Alam kong gusto mo din ako. Bakit ba hindi tayo pwede? Kasi nga pareho na tayong kasal. Ayaw kong maging kabit na nananira ng buhay ng iba. Wala ka namang sinira. Kasunduan lang ang kasal namin. Makukuha ko ang mana ko kapag nagpakasal ako. Nakilala ko lang siya nung kumuha kami ng certificate na hindi ko nga matandaan kung anong itsura niya. Kasal sa kasunduan? Pareho sa akin? Bigyan mo ko ng 3 araw, okay? Makikipag-divorce na ako sa kanya. Teka lang, medyo naguguluhan pa ako. Kasunduan lang din ang kasal namin ng asawa ko. Kasunduan lang din naman ang kasal namin ng asawa ko. Ang pangalan mo dati ay Zhu Xiaoyan. Nagpalit ka ng pangalan? Nagpalit? Song Shining talaga ang pangalan ko.
Pero ngayon, alam na natin na parehong kasunduan lang ang kasal natin. Maghintay tayo na ma-divorce tayo. Magsama na tayo. 그대를 따라다니며 Ang tamis ng ngitian ni Mr. Hu ah. Anong kailangan mo? Yung pinaimbestigahan mo sa akin, nalaman ko na kagagawan yun ni Ana. Papuntahin mo siya dito. Opo. Mr. Hu, tinawag mo po ako. Ikaw naglason sa akin, di ba? Ha? Hindi ah. Hindi ako. Yung bro na si Song Sheneng. Siya nagsabi sa'yo, di ba? Pinapatawag kita dito hindi dahil para makinig sa paliwanag mo. Tanggal ka na. Ligpit mo ng mga gamit mo. Makakalis ka na. Mr. Hu, ilang taon na tayong magkasama. Ginawa kong lahat para sa'yo. Gusto kong si Song Sheneng ang parusaan mo. Hindi pa ba sapat na hindi kita sinisisi? O baka gusto mo sabihin ko pa to sa lahat? Nga pala, maganda ka ng abogado para bukas. Para mahanda natin ang divorce agreement. 2 araw na lang, divorce na ako. Mr. Hu, itutuloy mo ba talaga ang divorce? Magsasama na ba kayo ni Song Shining? Pareho kami nagkasal dahil sa kasunduan. Napag-usapan namin na ayusin namin kapag divorce na kami. Si Mr. Hu at ang asawa niya ay kinasal sa kasunduan, kaya pala di namin sila nakikita magkasama. Itigil ako magkasama si Mr. Hu at Song Sheneng. Anong ginagawa mo dito? Secretary Zhang, tulungan mo ko. Nagugulan ako bakit nagawa sa kanya ni Mr. Hu. Hindi kita matutulungan. Mabuti pa maging paki ka na at umalis ka na dito. Ang yabang mo. Ikaw ang unang papalisin ko kapag nagkatuloy kami ni Mr. Hu. Ano yung kinuha mo? Ballpen lang to. Marriage certificate? Mr. Wala lang to. Marriage certificate yan ni Mr. Hu. Akin to. Sinungaling ka. Patingin ako. Bakit ko na ipapakita sa'yo? Personal ko to na gamit. Kung alam ni Mr. Hu na si Song Sheneng ang misis niya. Hindi pwede. Hindi na dapat malaman. Ang weird lang na naghahanap siya ng ballpen pero may certificate na nakita niya. Ayaw niya pang ipakita sa akin. Anong ginagawa mo? Tinatakot mo naman ako. Nakakita si Ana ng marriage certificate. Sabi niya sa kanya daw to. Pero sa tingin ko ay sa'yo ata to. Malalaman mo kapag tinignan mo. Kaya nga. Song Sheneng? Anong ginagawa mo? Bakit wala tong laman? Song Sheneng, di ba sabi ko sa'yo na huwag mong gagalawin ang gamit ko? Akala ko kasi kay Mr. Ho yung certificate. Nasaan na naman yan? Dahil pagmamayari to ng kaibigan ko. Kaya walang laman. Paumanhin ng kamali ako. Akala niyo ba maiisahan niyo ako? Song Sheneng. Akin lang si Yuxuan. Hindi kayo pwedeng magsama. Sigurado makikita sila 2 araw mula ngayon para sa divorce. Malalaman na nila ang totoo. Miss Anne, nalaman ko na naghanap si Mr. Hu ng mapapangasawa. Ang pangalan niya ay Zhu Xiaoyan. Pero hindi niya alam na nawala ni Mr. Hu ang certificate. Ito ang picture ni Zhu Xiaoyan. Miss Anne, sapat na ba ito para sa'yo? Oh, ayan. Salamat, Miss Anne. Tawagan mo ako kapag may papatrabaho ka pa.
Ikaw pala si Su Xiaoyan. Nandito na ako. Ihingi ako ng advance. Di rin ako tumatanggap ng mas mababa sa 1,000. May 1 million sa card na to. May ipapagawa ko sa'yo. Neng, nag-ayos ka ata ngayon. Makikipag-date ka ba? Makikipag-divorce na po ako, Lola. Mabuti naman. Pagkatapos, dalhin mo ang boss mo dito. Gustong gusto ko siya para sa'yo. Susubukan ko, baka pagabi ako na uwi. Mag-iingat ka ha. Song Shining? Song Shining? Asawa ko! Sino ka? Ako si Zhu Xiaoyan, asawa mo. Hindi ba't magkikita tayo dito ngayong araw? Siya ang asawa ni Mr. Hu. Bakit parang hindi ka ang kausap ko nun? Siguro din nagplastic surgery ako konti. Ikaw yung kabit, diba? Naghihintay ka na mag-divorce kami ng asawa ko. Nakakahiya ka. Zhu Xiaoyan! Pakiusap, tumigil ka. Kasunduan lang ang kasal natin. 2 beses pa lang tayo nagkita. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Nagkakamali ka. Wala kaming relasyon ng dalawa ni Mr. Hu. Nagkataon na nagkita kami dito. Kaya ang umalis ka na, ang sakit mo sa mata. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Song Shining! Dito ka lang! Ang pananalita at pag-iisip ay magkaiba sa kung paano kami nag-uusap sa tawag. Ikaw at ang kausap ko sa tawag, magkaiba kayong tao. Ikaw ba talaga si Zhu Xiaoyan? Ito ang ID ko. Pabago-bago talaga ako. Lalo na pag ikaw ang kausap ko. Bilisan mo at magdesisyon ka na agad. Bakit hindi niya sinasagot? Diba dapat magkikita kami ngayon? Wala naman nangyari sa kanya, diba? Ano nangyari? Sinira mo ang phone ko. Sinira ko yan para hindi mo malaman ang totoo. Phone lang yan, nakakabili ka pa naman ulit. Tara, kumain muna tayo. Papaayos ko muna phone ko. Maayos ba to agad? Ibabalik ko po agad sa'yo kapag naayos ko na. Sige, nasa loob lang kami. Sige po. Huwag mo ayusin ang phone na yan. Narinig mo ba? Pakialamera. Sorry, the number you have dialed is unattended. Please try your call later. Bahala na. Ayoko nang maghintay. Ito ang divorce paper na hininda ko. Simula ngayon, ang kasunduang kasal natin ay tapos na. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Zhu Xiaoyan! Ano ba talagang gusto mo? Hindi ako makikipag-divorce. Di ba napag-usapan na natin to? Bakit ngayon umaatras ka na? Di ba sabi mo may gusto ka na ding iba? Siyempre, nagsinungaling ako sa'yo. Pera lang gusto ko. Makikipag-divorce ka sa akin para kasama kayo ni Sung Shining? Hindi ako papayag. Walang divorce. Dahil di ako makukuha ng pera pag ganun. Bibigyan pa kita ng 10 milyon. Pumayag ka lang.
Kulang pa. Gusto ko ng 100 million. Hindi pwede. Madali mo lang makakuha ng 100 million sa kumpanya mo, hindi ba? Ikaw! Akala ko nung una matalino kang babae. Pero ngayon nakilala na kita. Napakawalang hiya mo pala. Sabi ko sa'yo, kapag hindi ka nakikipag-divorce sa akin, kapag patuloy kang kakapit sa akin, wala kang makukuha sa akin ni piso. Anong problema? Lolo, nag-aaway ba kayo? Hindi po. Lolo, buti nandito ka na. Ako si Su Xiaoyan. Ako yung granddaughter-in-law. Magandang bata. Ang batang yan kasi ayaw kipakilala sa akin. Kakilala pa lang po natin, pero tingin ko po ang pogi niyo pa sa edad niyo. Sa'yo pala minana ni Yoshua ang kapugian niya. Magkamukha po kayo. Tama ka. Ang nagpalaki ng batang yan. Simula ng bata pa siya, kasama niya na ako. Ito, may 3 million dito. Kunin mo ang card na to, regalo ko sa'yo. Salamat, Lolo! Anong ginagawa mo? Para yon sa asawa mo. Lolo, hindi mo siya granddaughter-in-law. Makikipag-divorce ako sa kanya. Ano? Makikipag-divorce ka sa kanya? Hindi ako papayag sa divorce na yan. Sa tingin ko, ang babaeng ito ay nakakabuti para sa'yo. Lolo, kaming dalawa'y walang ugnayan sa isa't isa. Tatapusin namin ngayon ang kasunduang kasal namin. Lolo, ayaw ko pang makipag-divorce. Matututo din siyang mahalin ako. Huwag kang pumayag. Huwag kang mag-alala. Hindi hayaan ni Lolo na mag-divorce kayo. Lolo, ang habol lang ng babaeng yan ay pera ko. Gusto mo malaman kung magkano ang gusto niyang hingin sa akin? 100 million. Ano? Lolo, huwag kang maniwala. Ayaw ko lang talang iwan niya ako. Sinungaling. Tama na. Ako pa rin ang masusunod dito. Walang magdi-divorce sa inyong dalawa. Lolo, masarap ang tsaa na to. Tikman mo. Ito po. Lolo, gusto kong makapasok sa Hulu. Pwede ba akong magtrabaho doon? Nang sa ganun, mapapalapit ako kay Yushwan. Para na rin masanay ako sa takbo ng kumpanya. Gusto ko rin tulungan si Yushwan. Magandang ideya. Tutol po ako. Anong sabi mong bata ka? Apo ko, pwede ka nang pumasok sa Who Group bukas. Salamat, Lolo. Naayos ko na po ang phone mo. Anong nangyari sa phone mo? Nasira kanina. Reset. Nawala sa loob ko ang phone. Ang sabi niya dito, nakaalis na siya. Kung ganon, Mag-iingat ka po, Lolo. alam kong hindi ikaw ang asawa ko. Sino ka ba talaga? Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang asawa mo. Kung ikaw talaga ang asawa mo, sino ang nag-send nito? Hinaka ang phone ko kanina lang. Kaya ka mag-text na yan. Talaga ba? Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo. Madami ka naman pera, di ba? Okay lang sa'yo ma-scam. Isipang bago kong number. Wag na. Mag-divorce na tayo. Ayoko nang kahit anong ugnayan sa'yo. Hello? Nagawa ko lahat ang pinapagawa mo. Magkita tayo. Naniniwala na siya na akong asawa niya. Dinilik niya din ang number ni Song Sheneng. Pero na kay Song Sheneng pa ang number niya. Mahirap yung para sa atin. Ako nang bahala doon. Itatapang ko ang cellphone niya. Mabuti. Tulungan natin ang isa't isa. Deal? Deal. Usap-usapan na magtatrabaho na si Mrs. Su dito. Totoo ba? Hindi ba't nagkipag-divorce na si Mr. Hu? Mali ang nalaman natin. Mukhang maayos ang relasyon nila. May nagpapakalat lang talaga ng maling impormasyon. Nakaka-excite naman. Magkikita ang kabit at ang legal wife. Mukhang may masasampal ngayong araw na kabit. Hindi ba sabi niya magkikipag-divorce siya? Nagsinungaling ba siya sa akin? Nandito na si Mrs. Hu. Good morning, Mrs. Hu. Ang ganda at ang sexy mo po. Ibang-ibang tinataglay mong ganda kesa sa amin.
Shit, tama na yan. Nahihiya na ako. Song Shining. Salamat sa pag-alaga sa asawa ko habang wala ako. Ngayon nakabalik na ako, hindi ka niya kailangan. Tama. May mga tao talagang hindi marunong umalam ng lugar nila. Proud pang maging kabit. Nagkakahiya. Paano naman ang isang Mr. Who magkakagusto sa babaeng tulad niya? Pinaglaro na siya nito at ngayon iiwan lang. Hindi pa kayo tapos? Huwag kang magalit. Kung ikaw ang future work ni Mr. Who, paano na natong kumpanya? Kung siya ang magiging asawa ni Mr. Who, luluhod talaga ako at sisigaw. Mukhang madaming may ayaw sa'yo. Sadyang ayaw ko na may mga sumod akong nakikita sa paligid. Simula ngayon, ililipat kita sa marketing department. Huwag kang tatamad-tamad. Bitawan niyo ako, sabi! Hindi ka pwede umuwi hanggat hindi ka patapos. Song Shining! Kunin mo sasakyan. Opo, Mr. Who. Ibaba mo ako. Ayoko. Ibaba mo ako. Dadalhin kita sa ospital. Sabing ibaba mo ako. Ano bang problema mo? Anong problema ko? Tatanawin kita. Divorce ka na ba? Bigyan mo pa ako ng oras. Ginagawan ko ng paraan yung divorce namin. Gusto mo ko, pero lahat ng tao sa office kabit ang tawag sa akin at sinira ko daw ang buhay niyo. Sino ang nagsabi nun? Paparusahan ko sila sa pagkakalat ng maling impormasyon. Hindi na yan mahalaga. Isa pa, wala din naman sa atin ang divorce. Iwasan na lang natin ang isa't isa. Hindi ka pa divorced? Bakit? Dahil ba ayaw niyang i-divorce ka? O dahil nagdadalawang isip ka? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Saan ka pupunta? Nasa marketing department na ako ngayon. Magtatrabaho na ako. Sinong naglipat sa'yo?